Guys, eto, no? Gawa tayo ulit ng bagong update, no, tungkol dito sa digmaan ng US at Israel versus Iran, no? Ngayon guys, eto kaya posible kaya nagawin ni US o ni Donald Trump etong ginawa niya sa Venezuela na matapos niyang may pakulong nga etong president doon ay siya ang pansamantalang naging presidente. So eto kaya posible kaya na maging presidente din si Donald Trump dito sa Iran matapos mapatay nito yung supreme leader nito ng Iran, no? So ngayon guys, may bago tayong ipapanood sa inyo, no? Tapos eto pa guys, bagong update. Kagat ngayon sa lahat ng social media yung sinabi ng North Korea leader, no? Na kung sakaling sasabihin ng Iran ay magpapadala talaga at tutulong itong North Korea ng isang missile na sa isang missile lamang handang ma-wipe out ang Israel. So yan yung banta, no? Mukhang may banta dito itong si leader ng North, no? Nako, mukhang magkakadigmaan talaga kapag ginawa talaga ng North yan, no? Kasi yan yung kagat ngayon guys. Kung sakaling hihingi ng tulong o sasabihin ng Iran dito sa North, ang sabi ng ano diyan ng kanilang supreme ano bang tawag diyan sa North Korea, supreme leader ba o ano? Yan si yung leader nila. Sabi kasi diyan nung mga balita talagang matindi ang magiging pinsala talaga ng Israel kapag inatake ito ng North. Isang ano nga lang daw isang missile nga lang mawa-wipe out na daw yan, yung Israel. Ganun katindi at kalakas ang North. So eto, panoodin natin yung video. Nagbabala ang isang eksperto sa lumalalang tensyon sa Middle East matapos ang magkahiwalay na opensiba ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Pinangangambahang magdulot umano ito ng mas malawak na alitan sa rehiyon, lalo na kung magpapatuloy ang sagupaan ng mga makapangyarihang bansa na maaaring makaapekto hindi lamang sa seguridad kundi pati sa pandaigdigang kapayapaan. Si Prince Tripoli magbabalita. Matindi na digmaan ngayon. Tumitindi ngayon ang tensyon sa Middle East kasunod ng mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Ayon sa Defense at Security Analyst na si Renato De Castro, nagbago na umano ang layunin ng mga pag-atake kumpara noon. Ipinaliwanag ni De Castro na noong mga nakaraang pag-atake, nakatuon lamang ang target sa nuclear at missile program ng Iran. Pero ngayon, mas malawak na ang layunin, ang pabagsakin ang kasalukuyang pamahalaan ng Iran o ang tinatawag na regime change. Yun, regime change. Yan yata ang gusto ni Donald Trump, no? Dati kasi ang mga dahilan lang nila dyan, kesyo gumagawa sila ng mga bomba na malalakas. Tapos yung mga pasilidad nila na paggawaan ng mga bomba, mga nasa underground. Yan yung mga dahilan nilang nila dati. Pero ngayon iba na. Tinutumbok na nila mismo kung gusto nila talagang pabagsakin ng isang bansa, pababagsakin na talaga nila. At hindi na nila hahayaan yan. Kumbaga, iniisip na ng mga tao ngayon na ang tunay na dahilan nito ni Donald Trump ay mukhang kubkubin na yung mismong Iran. Kasi, sino ba naman ang lalaban sa US, di ba? Napakalaki ng ano niyan, ng mga sandatahang lakas niyan. Malakas yan, yung US. Hindi basta-basta compare sa ibang di ba? Kasi kung iisipin nyo, yung pag-ataking ito talagang nakakabahaga talaga. Madadamay ang ibang bansa, yung mga kaalyado, posibleng madamay. Lalo na tayo, posible tayong madamay kasi may mga base militar din ang US dito sa atin. Gumano ni US President Donald Trump. Ngayon po naiba kasi in-indicate na sinabi na ho ni President Donald Trump na ang goal ho nila is regime change. Regime change. Pabaksakin ang Islamic Republic at at a certain degree napatay ho nila yung supreme leader ho
ng Iran since 1989. Successful, no? So iba ho yung kumbaga, iba ho yung tempo ng laro po ngayon. Regime change po. Dagdag pa niya, kahit nasira ang ilang pasilidad ng uranium enrichment, nananatili pa rin ang kakayahan at ambisyon ng Iran na mag-develop ng nuclear weapons at mga long-range missile. Yan. Dito sa ginawa ng US, posibleng laro yan. Laro yan sila maggagawa ng mga nuclear. Kasi sa ginawa ng US at ng Israel, posible yan isipin ng mga naiwan dyan o bagong mamumuno. Kailangan natin ipagpatuloy ito. Kasi kung mahina tayo, gaganyanin tayo. Laro silang ano talaga ng nuclear, di ba? Kasi kung ang isang bansa ay inaatake, kung kumbaga binuburi, talagang gagawa ng way yan upang hindi sila maburi. Kaya ipagpapatuloy nila yan, hindi yan hihinto. Ang masaklap nun, baka pag nakagawa yan ng pinakamalakas na bomba, baka atakihin na nila ang mismong US, baka hindi lang US, baka pati mga kakampi niyan, di ba? Nasira ho nila yung uranium enrichment, pero nandun pa rin po kasi yung nuclear reactor So yung nagpo-produce talaga ng enriched uranium, nandun pa po, at saka po nandyan pa rin ho yung ambisyon ng Iran ho na mag-develop ng nuclear weapons po, at of course yung delivery system, yung missile Yan. ho. Posible talaga yan. Siya ng intermediate ng probably intercontinental ballistic missile. So nandun ho yung kumbaga hindi pa rin ho nagbabago yung political objective ng Iran na magkaroon ng nuclear weapons at of course yung kanya tinatawag natin delivery system po. Ayon pa sa analyst, itinuturing ng Estados Unidos ang Iran bilang bahagi ng grupong kinabibilangan ng Russia, China at North Korea na itinuturing na banta sa interes sa rehiyon. Sinabi rin niyang lumalala ang sitwasyon matapos ang pag-atake ng Hamas na may suporta umano mula sa Iran. Sa gitna nito, nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon at patuloy na binabantayan ng mundo ang posibleng mas malawak na sigalot na maaring Yan. So, talagang tensyon. Lalong lumalala na nga ngayon dahil dyan sa Supreme Leader nila na napatay. Talagang magkakagulo talaga. Tatagal nga daw yan ng 5 buwan Sabi ni Trump. Sipin nyo, sa 5 buwan o 4 na buwan, kahit 3 buwan, malaking pinsalang magaganap dyan. Posible pang madamay ang mga karyado nila. Naku, nakakatakot talaga. Kung hindi man natuloy noon, baka matuloy ngayon to, yung World War III. Nakakatakot pagdasal natin guys, yung ating mga kababayan dyan na naipit dyan sa lugar na yan. No? Hindi sila makauwi kasi yung mga flights, nakasuspend. Di basta-basta, daming mga bombang nagbabagsakan dyan. Ng ibang bansa nga, naanuhan din no? Pakatakot talaga, gagawin yung mga OFW dyan. Talaga pagdasal nyo guys, yung ating mga kababayan. So yun na lang guys, ano masabi nyo? Comment down below kayo sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe nang lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mga video.